Wala nang puwang ang isang baliw sa hanay ng mga marangal, Teresa. Pirmahan mo na ito kung gusto mong maligtas ang natitira mong dignidad. Ang tinig ni Doña Consuelo ay parang latigo na humahagupit sa gitna ng marangyang auditorium ng Kapitolyo ng Pampanga. Kanina lang ang paligid ay punong-puno ng palakpakan at pagkilala. Nakasuot pa si Teresa ng kanyang plansadong asul na uniforme. Ang medalya ng karangalan ay mabigat na nakasabit sa kanyang dibdib, isang patunay ng kanyang katapangan bilang isang tenyente sa pagbuwag ng pinakamalaking sindikato ng puslit na kalakal sa lalawigan. Ang pawis sa kanyang noo ay hindi pa natutuyo mula sa init ng mga ilaw sa entablado, ngunit sa isang saglit, ang lahat ng init na iyon ay nagmula sa nagbabagang kahihiyan. Sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga kamera ng mga marites na abala sa kanilang mga livestream, lumapit ang kanyang asawang si Diego. Hindi yakap ng pagbati ang ibinigay nito sa kanya, kundi isang malamig na tingin na puno ng peking awa. Kasunod nito ang mga lalaking nakauniforme ng puti, mga tauhan mula sa isang pribadong institusyon para sa may karamdaman sa isip. "Hon, please, wag ka nang lumaban." Bulong ni Diego, sapat lang para marinig ng mikroponong malapit sa kanila. "Matagal ko nang itinatago ang kalagayan mo dahil ayaw kitang mapahiya. Pero delikado ka na. Sinaktan mo ako kagabi, muntik mo na akong mapatay sa gitna ng iyong guni-guni." Napatigil ang tibok ng puso ni Teresa. Ang kamay niyang nakahawak sa medalya ay unti-unting nanghina hanggang sa malaglag ang ginto sa sahig. Walang tunog ng pagbagsak ang maririnig sa carpet, ngunit sa pandinig ni Teresa, para itong isang pagsabog na nagwasak sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking ipinagluluto niya tuwing umaga bago siya sumabak sa panganib ng kanyang trabaho. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga takot at pangarap. Ngunit ang Diego na nasa harap niya ngayon ay tila isang estranghero na may ngiti ng isang ahas. Inilabas ni Doña Consuelo ang isang makapal na folder. "Ito ang mga medical records mo, Teresa. Masyadong matindi ang stress mo sa trabaho, kaya bumigay na ang iyong isipan. At dahil alam naming mahal mo ang iyong yumaong ama, heto. Nilagdaan mo na ang dokumentong ito kaninang umaga bago tayo pumunta rito. Ang lahat ng lupain at ari-ariang iniwan niya ay idodonate natin sa foundation ng Pamilya Consuelo. Para ito sa iyong pagpapagamot at para na rin mabura ang mga kasalanang nagawa mo sa gitna ng iyong pagkabaliw." Isang sampal. Hindi sa pisngi kundi sa kanyang kaluluwa. Ang lupain ng kanyang ama, ang huling alaala ng pawis at dugo ng matanda, ay kinuha sa kanya gamit ang isang kasinungalingan. Nakita ni Teresa ang mga tao sa paligid na nagsimulang magbulungan. Ang mga dating sumasaludo sa kanya ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri at takot. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na nagpapakita ng kanyang pagguho. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang gamitin ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban para patumbahin ang mga taong ito, pero tila naging semento ang kanyang mga paa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tindi ng puot na nanunuot sa kanyang mga ugat. Sa likod ni Doña Consuelo, nakita niya si Clara, ang sekretarya ng kanyang biyenan, na may suot na mamahaling perlas, ang perlas na nawala sa alahas ni Teresa noong isang buwan. Doon niya naintindihan. Hindi ito isang medical na crisis. Ito ay isang execution, isang masusing binalak na pagpatay sa kanyang pagkatao. Lumapit ang dalawang lalaking nakaputi at hinawakan ang kanyang mga braso. Sa pagkakataong ito, hindi nanlaban si Teresa. Hinayaan niyang maramdaman ng lahat ang kanyang pananahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng kanyang sariling paghinga na tila isang orasan na nagbibilang ng oras patungo sa kanyang pagbabalik. Bago siya tuluyang hilahin palabas ng auditorium, tinignan niya si Diego sa huling pagkakataon. Ang kanyang asawa ay mabilis na nag-iwas ng tingin at kinuha ang panyo para magkunwaring nagpapahid ng luha para sa mga reporter. Ang lahat ng sakripisyo niya para sa pamilyang ito, ang mga gabing hindi siya natulog para bantayan ang kanilang negosyo, ang pagtitiis sa mga panlalait ni Doña Consuelo, ang lahat ng iyon ay itinapon sa basura para sa pera at kapangyarihan. Habang hinihila siya patungo sa naghihintay na ambulansya, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sugat ng bala na natanggap niya sa serbisyo.
Gaano katagal na ba akong pinapatay ng mga taong pinag-alayan ko ng aking buhay? Ang pinto ng ambulansya ay bumukas ng walang ingay parang isang bibig ng dambuhala na handa siyang lamunin. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng sasakyan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa, isang ngiting hindi nakita ng sinuman. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at hindi nila alam na ang baliw na hinuhuli nila ay ang pinakamatalinong kalaban na makakaharap ng pamilya Consuelo. Huwag ka nang mag-isip ng kahit ano, Teresa. Dito hindi mo na kailangang maging matapang. Dito pwede ka nang maging mahina dahil tapos na ang tungkulin mo sa labas. Ang tinig ni Diego ay parang isang malamig na hamog na bumabalot sa silid pilit na pinatitigil ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Nakahiga siya sa isang kama na may matigas na kutsyon, ang kanyang mga braso ay nakagapos ng maluwag ngunit sapat na para hindi siya makabangon. Ang puting kisam ng San Jose Mental Institution ay tila bumababa unti-unting umiipit sa kanyang hininga. Ilang oras na ba ang lumipas? O baka ilang araw na? Ang huling natatandaan niya ay ang malakas na pagbagsak ng ulan sa bubong ng ambulansya at ang malamig na heringgilya na bumuon sa kanyang balat. Ngayon ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kanyang katawan na dati ay mabilis kumilos sa bawat operasyon ng pulisya ay tila naging isang tumpok ng basang dayami, mabigat, walang lakas at walang silbi. Pumasok si Diego sa silid, dala ang isang basket ng mga prutas na tila isang pang-insulto sa gitna ng kanyang kalagayan. Naupo ito sa tabi ng kama at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito init ng pagmamahal kundi init ng isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kanyang natitirang dangal. Alam mo, Hon, mas pabor pa sa atin ang nangyari, sabi ni Diego habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Teresa. Sabi ni Mama, habang nagpapagaling ka rito kami na ang bahala sa syuong ma'am ng papa mo. Hindi mo na kailangang mamroblema sa mga utang. Ibinenta na namin ang ibang bahagi ng lupa para mabayaran ang mga atraso ng kumpanya. Safe na ang pangalan ng mga Consuelo. Gusto ni Teresa na sumigaw. Gusto niyang duraan ang mukha ng lalaking ito na tinawag niyang buhay ko sa loob ng 5 taon. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol. Ang gamot na ibinigay sa kanya ay tila isang laso na nagpapatulog sa kanyang dila, ngunit nagpapanatiling gising sa kanyang pandinig. Bawat salita ni Diego ay isang punyal na ibinabaon sa kanyang puso. Ang lupain ng kanyang ama, ang bawat patak ng pawis nito para sa pamilya, ay kinakalakal na ngayon ng mga taong walang ibang alam kundi ang magnakaw. Magpahinga ka lang. Patuloy ni Diego, ang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing. Huwag mo nang isipin ang medalya mo, wala na yon. Ang importante, buhay ka pa. Kahit dito ka na lang mabulok basta alam kong ligtas ka. Nang makaalis si Diego, naiwan si Teresa sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling takot. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga nurse. Ito ay isang paika-ikang lakad, maingat at tila natatakot. Lumitaw ang mukha ni Yaya Loring, ang matandang nanilbihan sa pamilya Consuelo simula pa noong bata si Diego. Sa kanyang kulubot na kamay, may dala siyang maliit na lalagyan ng pagkain. Lumapit ang matanda sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. Neneng, bulong ng matanda, kumain ka kahit konti lang. Huwag mong iinumin ang tubig na ibinibigay nila pagkatapos nitong pagkaing dala ko. Gamit ang isang maliit na kutsara, dahan-dahang isinubo ni Yaya Loring ang kanin na may halong patis-ang-patis na gawa sa lumang hong ng kanyang ama. Ang pamilyar na alat at linamnam na iyon ay tumama sa dila ni Teresa at sa isang sandali, tila bumalik ang init sa kanyang mga ugat. Iyon ang lasa ng kanyang pagkabata, ang lasa ng katotohanan na pilit na ibinabaon ng mga Consuelo. Ito ang kanyang golden moment, isang maliit na paalala na hindi siya nag-iisa sa gitna ng mga lobo. Bakit, Yaya? Mahinang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay parang kinakalawang na yero. Dahil alam ko ang totoo, anak. Nakita ko ang mga papel sa mesa ni Doña Consuelo. Hindi ka nila gustong gumaling. Gusto ka nilang mawala sa sariling katinuan para hindi ka na makapagsalita,
tungkol sa ginagawa nila sa pabrika. Mabilis na sabi ng matanda bago muling lumabas ng silid nang marinig ang paparating na mga nurse. Nanatiling nakahiga si Teresa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na muling pumikit. Pinagmasdan niya ang nurse na pumasok dala ang isang tray na may 2 tableta at isang baso ng tubig. Ang tabletang iyon ay kulay asul, tila isang bituin sa langit, ngunit alam ni Teresa na ito ay isang bitag. Nang ilapag ng nurse ang gamot, napansin ni Teresa ang isang bagay sa gilid ng tray. Isang bote ng gamot na may nakasulat na pangalan, ngunit hindi ito gamot sa isipan. Ito ay isang uri ng hallucinogen na ginagamit sa mga laboratorio para sa mga eksperimento. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis ang bawat pintig ay tila isang babala. Hindi lang nila siya gustong ikulong. Unti-unti nilang nilalason ang kanyang utak hanggang sa hindi na niya makilala ang sarili niyang anino. Habang papalapit ang kamay ng nurse sa kanyang mukha para ipainom ang gamot, napansin ni Teresa ang isang anino sa labas ng bintana ng kanyang silid. Isang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, nakatingin ng diretso sa kanyang direksyon. Hindi niya makilala ang mukha, ngunit ang tindig nito ay pamilyar, isang tindig na hindi kailanman magiging bahagi ng pamilya Consuelo. Para akong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa, bawat hininga ay parang paglunok ng bubog na dahan-dahang sumasabog sa aking isipan. Ang mga pader ng silid ni Teresa ay nagsimulang sumayaw. Ang puting pintura ay tila natutunaw, nagiging mga aninong may mahahabang daliri na pilit siyang inaabot. Ito ang epekto ng asul na tabletang ipinainom sa kanya, isang malupit na mahika na bumubura sa hangganan ng realidad at bangungot. Pinilit niyang iuntog ang kanyang ulo sa matigas na gilid ng kama. Ang sakit ay nagsilbing angkla para hindi siya tuluyang tangayin ng agos ng ilusyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang tambol na nagbababala sa nalalapit niyang pagguho. Kaya mo ito, Teresa? Hindi ka baliw? Hindi ka baliw? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng tubig. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang tunog ng mabigat na bakal na pinto na bumubukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang mga mata, dahilan para mapapikit siya ng mariin. Isang anino ang pumasok, hindi ito ang dambuhalang hakbang ng mga gwardya o ang mapagkunwaring paglalakad ni Diego. Ito ay isang hakbang na may tiwala sa sarili. Bawat tunog ng sapatos sa sahig ay may dalang awtoridad. Masyadong madilim ang silid na ito para sa isang bayaning katulad mo, Tenyente. Idinilat ni Teresa ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana, maayos ang pagkakaahit ng balbas, at ang mga mata ay kasing talim ng isang labaha. Hindi siya taga rito. Ang lalaking ito ay ang estrangherong nakita niya sa ilalim ng poste ng ilaw kagabi. Sino ka? Nahihirapang tanong ni Teresa. Ang kanyang dila ay tila naging isang piraso ng tuyong kahoy sa loob ng kanyang bibig. Mateo Salcedo, isang abogado o kung tawagin ng iba, ay isang tagapagligtas ng mga taong itinapon na ng lipunan, tugon nito. Naupo ang lalaki sa isang silya, sa tabi ng kama, hindi alintana ang amoy ng lason at kawalan ng pag-asa sa silid. Ipinadala ako rito para suriin ang iyong kalagayan bilang bahagi ng human rights monitoring. Pero alam nating dalawa na hindi iyon ang totoong dahilan kung bakit ako narito. Lumapit si Mateo, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Teresa. Naamoy ni Teresa ang bango ng mamahaling kape at ang amoy ng papel, mga amoy ng mundong nasa labas, mundong malayang gumagalaw. Bakit ka narito? Ulit ni Teresa, pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Kung pinadala ka ni Doña Consuelo para tapusin ako, gawin mo na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Si Doña Consuelo, ang babaeng iyon, ay hindi nagpapadala ng tulong, Teresa. Nagpapadala siya ng hatol na kamatayan. Narito ako dahil may utang ako sa iyong ama. Isang utang na hindi mababayaran ng pera. Bahagyang natigilan si Teresa. Ang kanyang ama. Ang matandang gumagawa ng patis sa Pampanga. Paano magkakaroon ng ugnayan ang isang marangyang abogado sa isang payak na matanda? Ang iyong ama ang nagligtas sa akin noong wala akong matakbuhan. At ngayon ako naman ang magliligtas sa kanyang anak, bulong ni Mateo. Mabilis ang kanyang pagkilos, may kinuha siyang isang maliit na hiringgilya mula sa loob ng kanyang Amerikana.
at itinurol ito sa braso ni Teresa. Huwag kang malikot. Ito ay pang-ontra sa gamot na ibinibigay nila sa iyo. Magdudulot ito ng kaunting pagsusuka, pero ito ang magbabalik sa iyong katinuan. Naramdaman ni Teresa ang pagpasok ng likido sa kanyang mga ugat. Kasunod nito ay isang matinding lamig na tila yelo na dumadaloy patungo sa kanyang utak. Ang mga sumasayaw na pader ay biglang huminto. Ang mga anino ay bumalik sa pagiging simpleng gamit sa loob ng silid. Ang kanyang paningin ay naging kasing linaw ng kristal. Bago lumabas si Mateo, mabilis nitong isinuksok ang isang maliit na piraso ng papel sa loob ng palad ni Teresa. Ang kanyang paghawak ay mahigpit isang pahiwatig ng babala at pangako. Maghanda ka, Teresa. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. Sa susunod na pagpunta ko, siguraduhin mong handa ka ng iwanan ng lahat. Sabi ni Mateo bago tumayo at lumakad palabas. Iniwan ang tunog ng pagsasara ng bakal na pinto na tila isang hudyat ng digmaan. Nang masiguro ni Teresa na wala na ang mga nurse, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Ang papel ay may sulat kamay na madiin at puno ng galit. Alam ko ang totoo. Alam ko kung nasaan ang lason na pumapatay sa bayan at alam ko kung sino ang humawak ng baril na pumatay sa ama mo. Maghintay ka sa madaling araw. Ang puso ni Teresa ay nagsimulang tumibok ng malakas, ngunit hindi na ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang apoy na matagal nang namatay, sa loob niya ang apoy ng paghihiganti. Ngunit habang tinitignan niya ang papel, isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung si Mateo ay bahagi rin ng laro? Paano kung ang pagliligtas na ito ay isa lamang mas malalim na bitag para tuluyan siyang mapatahimik? Sa labas ang huni ng mga kuliglig ay tila naging isang koro ng mga babala. Ang gabi ay malalim pa at sa loob ng San Jose Mental Institution, ang katahimikan ay nagsimulang mapunit ng isang planong dahan-dahang nabubuo sa dilim. Mas madaling magpanggap na baliw kaysa magpanggap na manhid dahil sa mundong ito, ang tanging paraan para makatakas ka ay ang sadyang pagpunit sa sarili mong dangal. Ang bawat sigaw ni Teresa ay parang paghiwa ng patalim sa sarili niyang lalamunan. Itinapon niya ang tray ng pagkain sa dingding at ang tunog ng pagtalsik ng kanin at ulam. Sa malamig na semento ay tila naging hudyat ng kanyang huling sandali ng pagiging tao. Nagwala siya, hinablot ang sariling buhok at hinayaang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Habang humihagulgol, isang palabas na sadyang idinisenyo para sa mga mata ng surveillance camera. Sa loob-loob niya, binibilang niya ang bawat segundo, bawat hakbang ng mga gwardiyang paparating. Kailangan niyang madala sa medical unit. Kailangan niyang makalapit sa lagusan na tanging ang mga tulad niyang sanay sa operasyon ang nakakaalam. Naramdaman niya ang magaspang na kamay ng mga gwardya na humawak sa kanyang balikat. Kalma, Teniente, kalma, sigaw ng isa, ngunit hindi nakinig si Teresa. Nagpatuloy siya sa kanyang pagatungal hanggang sa maramdaman niya ang tusok ng sedatiba sa kanyang braso. Hindi niya ito nilabanan. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa sahig habang dinadala siya sa isang stretcher patungo sa mas tahimik na bahagi ng institusyon. Sa labas, ang langit ng Pampanga ay nagsimulang magbago. Ang malalaking patak ng ulan ay nagsimulang humampas sa mga bintana na lumilikha ng isang mabigat at madilim na musika. Para kay Teresa, ang bagyong ito ay isang biyaya. Sa bawat dagundong ng kulog na yumanig sa gusali, ang tunog ng kanyang pagsisikap na makawala sa mga tali ay nababaon sa ingay ng kalikasan. Gamit ang isang maliit na piraso ng metal na nakuha niya mula sa isang sirang bahagi ng stretcher, dahan-dahan niyang kinalas ang pagkakagapos ng kanyang mga kamay. Ang bawat gasgas sa kanyang balat, ang bawat hapdi ng kanyang laman na naiipit sa bakal ay hindi niya inalintana. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang imahe, ang mukha ng kanyang asawa, at biyenan habang nilalasap ang tagumpay na ninakaw mula sa kanya. Hindi niyo ako matatapos dito, bulong niya sa gitna ng kadiliman. Nang makawala, gumapang siya patungo sa vent ng air conditioning sa itaas ng medical ward. Ang bawat paghatak sa kanyang sariling bigat ay tila isang pagsubok sa kanyang natitirang lakas. Ang alikabok sa loob ng lagusan ay pumasok sa kanyang ilong at baga, ngunit hindi siya pwedeng umubo.
Ang bawat galaw niya ay dapat nakasing tahimik ng isang anino. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman niya ang lamig ng ulan nang tuluyan siyang makalabas sa bubong ng gusali. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay tila humuhugas sa lahat ng lason at gamot na ipinilit sa kanya. Sa isang sandali muli niyang naalala ang kanyang ama. Naalala niya kung paano sila sabay na sumisilong sa ilalim ng malaking puno tuwing may bagyo habang nangangako ang matanda. Nagaano man kalakas ang ulan, laging may sisikat na araw. Ngunit ang araw ay malayo pa. Sa ngayon ang tanging kasama niya ay ang dilim at ang tindi ng lamig na nanunuot sa kanyang buto. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa mataas na pader. Ang kanyang mga kamay ay sugatan mula sa mga barbed wire. Ngunit ang sakit ay nagsilbing gasolina para sa kanyang determinasyon. Tumakbo siya sa gitna ng matataas na talahib, hindi alintana kung saan siya tatama hanggang sa marating niya ang kalsada. Ang bawat sasakyang dumadaan ay isang panganib kaya't mas pinili niyang manatili sa madidilim na bahagi ng kagubatan hanggang sa marating niya ang pamilyar na kanto. Basang-basa nangangatog at halos hindi na makahinga tumayo si Teresa sa tapat ng isang gate na gawa sa bakal. Sa likod ng gate na yon ay ang bahay ng lalaking itinuring niyang higit pa sa kapatid si Tiong Uy Pardo. Ang kanyang kasama sa bawat panganib, ang taong nakasaksi sa kanyang bawat tagumpay, at kabiguan sa serbisyo. Itinaas ni Teresa ang kanyang nanghihinang kamay para kumatok, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa bakal bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Pardo may hawak na payong, at ang mukha nito ay bakas ang pagkagulat na dahan-dahang napalitan ng isang emosyon na hindi agad mawari ni Teresa. Teresa, bulong ni Pardo, ang boses ay halos malunod sa ingay ng ulan. Paano ka nakatakas? Nakatitig lang si Teresa sa kanyang kaibigan, ang huling kuta ng kanyang pagtitiwala. Tulungan mo ako, Pardo. Ikaw na lang ang meron ako. Hindi sumagot si Pardo. Nanatili siyang nakatayo sa ilalim ng payong, habang ang liwanag mula sa loob ng kanyang bahay ay tumatama sa isang bagay na nakapatong sa mesa. Sa likuran niya, isang pamilyar na itim na folder na may tatak ng Pamilya Consuelo. Bakit ka pa bumalik, Teresa? Sana ay nanatili ka na lang sa loob. Mas magiging madali sana ang lahat para sa ating dalawa. Ang mga salitang ito ni Pardo ay mas masakit pa sa hagupit ng hangin at lamig ng ulan na nanunuot sa buto ni Teresa. Nakatayo siya sa pintuan, nanginginig ang buong katawan, ang kanyang mga sugatang kamay ay pilit na humahawak sa hamba ng pinto para hindi bumagsak. Inaasahan niya ang isang mainit na kumot, isang baso ng mainit na kape, at ang katiyakan na ligtas na siya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang mukha ng lalaking itinuring niyang kapatid, isang mukhang wala ni bakas ng pag-aalala, kundi puno ng pagkairita at isang uri ng takot na ngayon lang niya nakita. Pardo, anong sinasabi mo? Hirap na tanong ni Teresa. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na nakabara sa kanyang lalamunan. Tinulungan ko silang makatakas, Pardo. Niloko nila ako. Akala ko ikaw ang huling kakampi ko. Lumingon si Pardo sa loob ng bahay, tila tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Kakampi, Teresa, gisingin mo ang sarili mo. Pulis tayo, pero bago tayo naging pulis, tao muna tayo. At ang taong gipit kahit sa patalim ay kumakapit. Pumasok si Teresa sa loob nang hindi hinihintay na ayain. Ang kanyang mga basang yapak ay nag-iwan ng maputik na marka sa malinis na sahig ni Pardo. Huminto siya sa tapat ng lamesa. Doon sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lamp ay nakabukas ang isang itim na maleta. Hindi ito naglalaman ng mga damit o gamit sa trabaho. Puno ito ng mga bundle ng tig-1,000 piso, mga perang may tatak pa ng bangko na madalas gamitin ng Pamilya Consuelo para sa kanilang mga transaksyon. Ang puso ni Teresa ay tila piniga ng isang higanting kamay. Ang panlalamig na naramdaman niya sa labas ay wala pa sa kalahati ng lamig na gumagapang ngayon sa kanyang mga ugat. Magkano, Pardo? Magkano ang halaga ng 5 taon nating pagsasama sa serbisyo? Magkano ang halaga ng buhay ko? Hinarap siya ni Pardo, ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng bato. Hindi lang ito tungkol sa iyo, Teresa. Tungkol ito sa pamilya ko. May sakit ang anak ko, baon ako sa utang. Si Doña Consuelo lang ang nakinig sa akin nung kailangan ko ng tulong. Ikaw, masyado kang naging busy sa pagiging bayani.
Nakalimutan mo na ang mga taong nasa paligid mo. Kaya ba pati ang papa ko? Kinuha niyo rin? Ang tanong ni Teresa ay halos isang bulong na lang puno ng takot sa sagot na maaring makuha. Sandaling natigilan si Pardo. Ang kanyang panga ay nagtagis at sa isang saglit ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mas nakakabingi kaysa sa kulog sa labas. Ang papa mo ay masyadong maraming alam, Teresa. Hindi sana siya mamatay kung hindi siya naging masyadong matuwid. Ako ang nag-alis ng preno ng sasakyan niya. Utos iyon ni Doña Consuelo para hindi mabunyag ang tungkol sa mga chemical sa pabrika. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Teresa ay tuluyang gumuho. Ang bawat alaala ng kanyang ama, ang mga tawa nito, ang amoy ng patis sa mga kamay nito, ang huling yakap nito bago ang aksidente, ay tila sinunog ng katotohanan. Ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking umiyak sa libing ng kanyang ama, ay ang mismong pumatay dito. Ang kanyang pakiramdam ay tila naglaho. Hindi na niya naramdaman ang hapdi ng kanyang mga sugat o ang bigat ng kanyang basang uniforme. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malaking butas sa kanyang dibdib na unti-unting kinakain ang kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagdilim, hindi dahil sa himatayin siya, kundi dahil sa tindi ng puot na nagpapatigas sa kanyang puso. Hayop ka, Pardo. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng banta. Lahat kayo, pagbabayaran niyo ito. Mabilis na kumilos si Pardo. Ang matalim na tunog ng pagkasa ng baril ay bumasag sa katahimikan. Pasensya na, Teresa, pero hindi ka na pwedeng makalabas dito ng buhay. Ikaw ang huling sabit sa plano ni Doña Consuelo. Itinaas ni Pardo ang kanyang baril na katutok ng diretso sa dibdib ni Teresa. Walang takot na nakatingin si Teresa sa dulo ng baril. Sa isip niya wala na siyang dapat pang ikatakot. Patay na ang lahat ng mahal niya. Patay na ang dangal na pinangalagaan niya. Gawin mo na, Pardon, hamon ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo sa kabila ng sakit. Pero tandaan mo, kahit patayin mo ako, ang amoy ng mantsa sa kamay mo ay hindi mo kailanman mahuhugasan. Bago pa man makapindot ng gatilyo si Pardo, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay ang nanggaling sa kusina. Sa sandaling pagkagambala ni Pardo, sinubukan ni Teresa na sunggaban ang baril. Nagpaliwanagan ang silid sa mabilis na pagputok ng sandata. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding init na tumama sa kanyang balikat, kasunod ay ang pamamanhid ng kanyang buong braso. Ang impact ng bala ay nagpatalsik sa kanya paatras, tumama ang kanyang likod sa mga hilerang huse ng lupa sa gilid ng pintuan. Ang mga huse ay nabasag, ang amoy ng maalat at fermented na mantsa ay humalo sa amoy ng pulbura. Bumagsak si Teresa sa putikan sa labas ng bahay, ang kanyang dugo ay humahalo sa agos ng tubig ulan. Ang kanyang huling nakita, bago siya tuluyang mawalan ng malay, ay ang anino ni Pardo na nakatayo sa pintuan, ng baril ay nakababa, na habang ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging saksi sa isang pagkakaibigang tuluyan ng nalibing sa putik. Sino na ngayon ang maniniwala sa isang baliw na pulis na may tama ng bala sa balikat? Ito na ba ang katapusan ng kanyang laban o ang simula ng isang paghihiganti na hindi kailanman nila malilimutan? Ang ulan ay hindi lamang tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito ang mga luha ng mundong sumasaksi sa isang katarungang pilit na ibinabaon sa putik. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Teresa ay parang libu-libong karayom na nagnanais siyang gisingin mula sa isang mahabang bangungot. Nakatihaya siya sa gitna ng madilim na kalsada, ang kanyang kanang balikat ay tila sinusunog ng nagbabagang bakal. Ang init ng kanyang dugo na humahalo sa malamig na agos ng tubig ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na tumitibok pa ang kanyang puso. Gusto niyang sumuko. Gusto niyang hayaan na lamang natangayin siya ng baha patungo sa kawalan, kung saan wala ng Pardo, wala ng Doña Consuelo, at wala ng sakit. Ngunit sa gitna ng kanyang papahina, na malay tila narinig niya ang boses ng kanyang ama. Isang malambot na bulong na kasing pamilyar ng amoy ng bagong luto na kanin. Teresa, ang asin ay hindi nawawalan ng alat kahit mabasa ng ulan. Tumayo ka, anak. Sa pamamagitan ng natitira niyang lakas, gumapang si Teresa patungo sa ilalim ng isang tulay. Ang bawat kumpas ng kanyang katawan ay isang laban sa kamatayan. Ang putik ay pumasok sa kanyang mga kuko
at ang amoy ng napanis na basura at lansa ng tubig ilog ay bumalot sa kanyang pandama. Doon sa gitna ng mga itinapong karton at lumang gulong, bumigay ang kanyang katawan. Diyos ko, may tao rito, isang babae. Isang tinig ng matanda ang bumasag sa katahimikan. Naramdaman ni Teresa ang mga kamay na magaspang, ngunit puno ng pag-iingat na humawak sa kanya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, isang matandang lalaki na may madungis na mukha at suot na sako ang nakatanaw sa kanya. Si Mang Tino, isang palaboy na ang tanging kayamanan ay ang mga nakolektang plastik, ang naging anghel na sumagip sa kanya mula sa bingit ng hukay. Huwag kang malikot, iha. Malalim ang tama mo, bulong ni Mang Tino. Dinala siya ng matanda sa isang tagong sulok ng ilalim ng tulay, kung saan may maliit na apoy na nagbibigay ng kaunting init. Ang gabi ay naging isang mahabang serya ng paghihirap. Dahil walang gamot, kinuha ni Teresa ang isang piraso ng nylon na pangingisda na nakuha ni Mang Tino sa ilog. Gawin mo na, Mang Tino. Itahi mo ang sugat ko. Utos ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng lagnat. Pero wala akong pampamanhid, iha. Baka hindi mo kayanin ang sakit. May takot na sabi ng matanda. Mas masakit ang mamatay nang hindi nakakamit ang hustisya. Tugon ni Teresa habang kinakagat ang isang piraso ng kahoy. Ang ginibawat tusok ng nylon sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang pawis ay humalo sa kanyang luha, ngunit hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa semento ng tulay hanggang sa mamatay ang kanyang pakiramdam. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali na tinalo ng kanyang determinasyon ang limitasyon ng kanyang pisikal na katawan. Sa bawat hapdi, isinusumpa niya sa kanyang sarili na ang bawat patak ng dugong na wala sa kanya ay magiging mitya ng pagbagsak ng mga konsuelo. Kinabukasan, nagising si Teresa sa tunog ng malakas na busina ng mga sasakyan sa itaas ng tulay. Maayos na ang kanyang pagkakahiga sa ibabaw ng mga tuyong karton at ang kanyang balikat ay nakabalot na ng malinis na telang galing sa mga donasyon ni Mang Tino. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang marinig niya ang balita mula sa isang lumang radyong debaterya ng matanda. Isang malaking update sa kaso ng baliw at mapanganib na pulis na si Teniente Teresa. Ayon sa ulat nitong Uy Pardo, binaril niya ang suspek matapos itong manlaban at subukang magnakaw sa kanyang tahanan kagabi. Kasalukuyan na ngayong tinutugis ng buong puwersa ng kapulisan si Teresa na itinuturing na ngayong armed and dangerous at isang kriminal na takas sa batas. Napatulala si Teresa sa maduming kisame ng tulay. Ang mundo na dati niyang pinagsilbihan ay ngayon ay itinuturing na siyang halimaw. Ang kanyang pangalan ay kinaladkad sa putikan at ang kanyang mukha ay nasa bawat telebisyon bilang simbolo ng kahihiyan. Wala na siyang dangal, wala na siyang pamilya, at wala na siyang matataguan. Mang Tino, kailangan kong umalis, mahinang sabi ni Teresa habang pilit na bumabangon. Saan ka pupunta, iha? Hinahanap ka ng buong mundo? Dito ka na muna, ligtas ka sa piling ng mga basurero. Walang tumitingin sa amin dito, yun ka. Mungkahi ng matanda. Hindi ako pwedeng manatili sa dilim habang ang mga demonyo ay nagsasaya sa liwanag. Sagot ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bagong tuklas na layunin. Habang naglalakad palayo si Teresa sa ilalim ng tulay, nakita niya ang kanyang sarili sa isang piraso ng basag na salamin. Ang dating maayos na pulis ay wala na. Ang nakaharap sa kanya ay isang babaeng gusgusin may sugat sa balikat at may galit na kasing lalim ng karagatan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagiging palaboy, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Wala na siyang dapat pang mawala at iyon ang nagpabago sa kanya para maging pinakamapanganib na kalaban ng mga konsuelo. Habang binabaybay niya ang madidilim na eskinita ng syudad, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana nito at mula sa loob ay lumitaw ang pamilyar na mukha ni Mateo Salcedo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, ngunit may kakaibang kinang ng tagumpay. Sabi ko sa iyo, Teresa, masarap ang lasa ng katotohanan kapag hinaluan ng kaunting dugo. Handa ka na bang makipagkasundo sa dyablo? Hindi para sa lahat ang kaligtasan, Teresa.
Minsan ang kailangan mo lang ay isang taong handang maging kasing dumi ng iyong sitwasyon. Ang boses ni Mateo ay kasing lamig ng aircon sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan. Nakasandal si Teresa sa upuang gawa sa tunay na katad ang kanyang maruming damit at ang amoy ng putik at dugo ay unti-unting kumakapit sa luho ng paligid. Kanina lang ay nasa ilalim siya ng tulay, tila isang basurang itinapon ng tadhana, ngunit ngayon ay nasa loob siya ng isang kuta na gawa sa salamin at bakal. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituin na malayo sa kanyang maabot. Bakit mahinang tanong ni Teresa, ang kanyang boses, ay tila isang gasgas na plaka? Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't delikado ang makitang kasama ang isang wanted na criminal? Lumingon si Mateo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang hustisya sa bansang ito, Teresa, ay para lamang sa mga may pambili. Pero ang paghihiganti, iyan ay para sa mga taong wala nang natitira, kundi ang kanilang galit. Pareho tayong sugatan at pareho nating gustong makitang sunog ang pamilya Consuelo. Nakarating sila sa isang penthouse na tago sa paningin ng publiko. Pagpasok sa loob, ang bawat gamit ay nagsisigaw ng yaman at kapangyarihan, mga bagay na dati ay tinitingala ni Teresa nang may paghanga, ngunit ngayon ay tinitingnan niya ng may pandidiri. Dinala siya ni Mateo sa isang silid at kumuha ng first aid kit. Hubarin mo ang pang-itaas mo. Utos ni Mateo, ang kanyang tinig ay walang emosyon ngunit puno ng awtoridad. Natigilan si Teresa. Ang kanyang pagiging pulis ay nagturo sa kanya na laging maging handa at huwag magtiwala, ngunit ang kanyang katawan ay bumigay na. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telang nakabalot sa kanyang balikat. Nang makita ni Mateo ang kanyang sariling tahi, gamit ang nylon ng pangingisda, isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mga mata nito, isang halo ng paghanga at sakit. Ikaw ang gumawa nito, tanong ni Mateo, habang dahan-dahang nililinis ang sugat gamit ang antiseptiko. Napapikit si Teresa sa hapdi. Naramdaman niya ang init ng mga daliri ni Mateo na humahawak sa kanyang balat. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng matinding kahinaan sa harap ng isang estranghero. Sa loob ng 5 taon ng pagsasama nila ni Diego, hindi kailanman naramdaman ni Teresa ang ganitong uri ng pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit. Ngunit sa likod ng bawat haplos ni Mateo, ramdam niya ang isang misteryo na mas malalim pa sa sugat sa kanyang balikat. Kailangan mong maging malakas tubulong ni Mateo habang itinatali ang benda. Dahil simula bukas, hindi na lang si Teresa ang pulis ang makikilala nila. Ikaw ang magiging bangungot na hindi nila inaasahan. Sino ka ba talaga, Mateo? Tanong ni Teresa habang tinititigan ng lalaki. Bakit parang mas galit ka pa kay Doña Consuelo kaysa sa akin? Tumayo si Mateo at naglakad patungo sa bintana, nakatanaw sa malayo kung saan naroon ang mansyon ng mga Consuelo. Ang babaeng iyon, itinapon niya ako sa basurahan noong sanggol pa lamang ako. Ako ang anak na hindi niya kinilala dahil mas pinili niya ang yaman kaysa sa sarili niyang dugo. Si Diego isang kapalit lang siya, isang tao-tauhan na pinalaki para maging sunod-sunuran. Ang puso ni Teresa ay tila tumigil sa pagtibok. Isang anak na itinapon. Kaya ba ganito katindi ang determinasyon ni Mateo? Hindi ito laban para sa kanya. Ito ay laban para sa isang nakaraang pilit na ibinaon sa limot. Gagamitin kita, Teresa. Pag-amin ni Mateo, hinarap siya nito nang may mga matang nag-aapoy sa puot. Gagamitin ko ang iyong galit, ang iyong kasanayan, at ang iyong pagiging biktima para pabagsakin ang imperyong itinayo niya sa ibabaw ng mga bangkay. At sa kapalit, ibibigay ko sa iyo ang ulo ni Pardo at ang kalayaan mo. Lalapit sana si Teresa, pero natigilan siya nang marinig ang tunog ng isang cellphone na nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang phone ni Mateo. Isa itong lumang depindot na phone na may nakasulat na pangalan sa screen, Mama Consuelo. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng silid. Tumingin si Teresa kay Mateo, ang pagdududa ay muling bumalik sa kanyang isipan. Kung si Mateo ang kaaway ng kanyang kaaway, bakit tumatawag ang demonyo sa kanyang tagapagligtas? Sasagutin mo ba yan, Ka? Hamon ni Teresa, ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa isang gunting na nasa tabi ng first aid kit.
Paham, hindi lahat ng tumatawag sa'yo ay kaaway at hindi lahat ng tumatahimik ay kakampi. Minsan ang pinakamapanganib na lason ay ang nakabalot sa matamis na salita ng isang anak sa kanyang ina. Ang mahinang pag-ugong ng cellphone sa ibabaw ng lamesang salamin ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nanatiling nakatitig si Teresa sa screen kung saan kumikislap ang pangalang Mama Consuelo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa gunting, ang dulo nito ay nakaturo sa direksyon ni Mateo. Ang pagtitiwalang kakabuo pa lamang ay tila isang manipis na sinulid na handa ng maputol sa isang maling galaw. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang phone. Hindi siya nagpakita ng takot o pagkagulat. Sa halip, isang malamig at mapanlarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Teresa. "Yes, Mama." Ang boses ni Mateo ay biglang nagbago. Nawala ang lamig at puot, napalitan ito ng isang malambing at mapagkumbabang tono ng isang tapat na anak. "Oho, huwag kayong mag-alala. Inaayos ko na ang mga legal na papeles para tuluyan ng makuha ang lupain ng mga biktima. Oho, safe na ang factory. Walang makakaalam." Habang nakikinig si Teresa, naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Ang galing ni Mateo sa pagpapanggap ay nakakatakot. Para siyang nanonood ng isang aktor na kayang magpalit ng maskara sa loob ng isang segundo. Kung kaya niyang lokohin ang sarili niyang ina ng ganoon kadali, ano pa kaya ang isang katulad ni Teresa? Nang matapos ang tawag, inilapag ni Mateo ang phone at huminga ng malalim. "Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Teresa. Para makuha mo ang tiwala ng isang halimaw, kailangan mong maging mas magaling na manunubok kaysa sa kanya. Paano ako makakasiguro na hindi ako ang susunod mong ilalaglag?" Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Sabi mo ay anak ka niya, baka sa huli dugo pa rin ang manaig." Dugon tumawa si Mateo, isang tawang walang kagalakan. "Ang dugong nananalaytay sa akin ay ang dugong itinakwil niya sa isang basurahan sa likod ng simbahan. Ang tanging nag-uugnay sa amin ngayon ay ang pareho naming pagkagahaman siya sa kapangyarihan at ako sa hustisya na kinuha niya sa akin." Lumapit si Mateo kay Teresa at marahang kinuha ang gunting mula sa nanginginig nitong kamay. "Kailangan nating pumunta sa tiyungmam ng papa mo ngayong gabi. Sabi mo may binanggit siya tungkol sa Bimatnam sa Kotoy Kohungvi. Kung totoo ang hinala ko, hindi lang basta lupa ang hinahabol ni Consuelo. May kailangan siya sa loob ng lumang pabrikang iyon." Sa ilalim ng kadiliman ng hating gabi, bumalik si Teresa sa lugar kung saan siya lumaki. Ang amoy ng fermentation at alat ng patis ay sumalubong sa kanya, ngunit ngayon ay may kasama na itong amoy ng kalawang at pagkabulok. Ang tiyongmam na dati ay puno ng buhay at tawa ng kanyang ama ay tila isang sementeryo na ngayon. Ito ang kanyang golden moment, ang paghaplos ni Teresa sa mga luma at malalaking huse ng lupa o tapayan na nakapila sa dilim. Naalala niya ang kanyang ama, ang pawis nito habang hinahalo ang mga isda at asin, at ang mga kwento nito tungkol sa dangal ng kanilang trabaho. Ang tunay na lasa, Teresa, ay hindi nanggagaling sa chemical. Nanggagaling ito sa oras at katapatan, madalas sabihin ng matanda. Dito bulong ni Teresa habang tinuturo ang isang bahagi ng warehouse na puno ng mga lumang kagamitan. Dito madalas maglagi si Papa bago siya mamatay. Sinimulan nilang maghalungkat sa gitna ng mga agyo at alikabok. Ang bawat kaluskos ng mga gamit ay tila isang hininga ng nakaraan. Ngunit habang papasok sila sa mas malalim na bahagi ng opisina ng kanyang ama, narinig ni Teresa ang isang tunog na nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hindi ito tunog ng daga. Ito ay ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos na gawa sa balat, dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan nila. "Teresa Tagoy," bulong ni Mateo habang hinihila siya sa likod ng isang malaking tapayan. Mula sa maliit na siwang ng kanilang pinagtataguan, nakita ni Teresa ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking may dalang flashlight, ang liwanag nito ay mabilis na humahagip sa bawat sulok ng silid. Nang tumama ang ilaw sa mukha ng lalaki, muntik nang mapasigaw si Teresa. Si Diego, ang kanyang asawa. Ngunit hindi ang Diego na kilala niyang mahina at sunod-sunuran. Ang Diego na nasa harap niya ay may dalang isang maliit na tangke ng gas at isang lighter. Ang mga mata nito ay puno ng desperasyon at isang uri ng kabaliwan na ngayon lang niya nakita. "Paumanhin, Teresa,
Bulong ni Diego sa hangin habang sinisimulang buksan ang valve ng gas. Sabi ni Mama kailangang mawala ang lahat ng ebidensya, pati ang mga alaala mo kailangang maging abo. Tak, ang apoy ay hindi lamang tumutupok sa kahoy, sinusunog nito ang bawat hibla ng katotohanan na pilit nating itinatago sa ilalim ng ating mga pilat. Ang bawat patak ng gasolina sa sahig ng Siyong Ma'am ay parang mga luhang dumadaloy mula sa mga sugat ng nakaraan. Nakatago si Teresa sa likod ng isang malaking tapayan, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Naamoy niya ang nakamamatay na timpla ng gas at ang matamis na anghang ng patis na dahan-dahang nalalamon ng panganib. Sa harap niya, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya, si Diego, ay may hawak na lighter na ang maliit na apoy ay tila isang mapanirang bituin sa dilim. "Huwag mong gawin ito, Diego!" Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay halos hindi marinig na lulunod sa ugong ng takot sa kanyang sariling isipan. Naramdaman ni Teresa ang kamay ni Mateo sa kanyang balikat, pinipigilan siyang lumabas sa dilim. "Hayaan mo siya," bulong ni Mateo, ang boses ay malamig at kalkulado. "Kailangan nating makuha ang nasa loob ng tapayan bago maging huli ang lahat." Ngunit hindi na makapaghintay si Teresa. Nang makita niyang itatapon na ni Diego ang lighter sa tumpok ng mga lumang sako, mabilis siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. "Diego, itigil mo yan." Napatalon sa gulat si Diego. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa mukha ni Teresa, isang mukhang puno ng dumisugat, at isang uri ng determinasyon na nagpatayo ng balahibo ng lalaki. "Teresa, bakit buhay ka pa?" Ang boses ni Diego ay nanginginig, puno ng pagsisisi na hinaluan ng matinding takot sa kanyang ina. "Sabi ni Mama, sabi ni Pardo, sabi ng demonyong ina mo ay patay na ako. O baka mas gusto mong isipin na nabaliw na nga ako," hakbang ni Teresa patungo sa kanyang asawa. Bawat yapak niya sa sahig na basa ng gasolina ay tila isang hamon sa tadhana. "Ibigay mo sa akin ang lighter na yan, Diego. Huwag mong madungisan ang kamay mo ng higit pa sa ginawa niyo sa akin. Hindi mo naiintindihan?" Sigaw ni Diego, ang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. "Kapag hindi ito nasunog, kami ang matutupok. Ang kumpanya ang pangalan namin. Lahat mawawala dahil sa mga papel na itinago ng papa mo." Sa gitna ng tensyon na alala ni Teresa, ang huling habilin ng kanyang ama, ang katotohanan, anak, ay parang patis na nasa ilalim ng tapayan. Kailangan mong basagin ang balat para malasahan ang ginto. Tumingin si Teresa sa isang particular na huse, sa sulok ang tapayan ni Donato, ang pinakaunang huse na ginamit ng kanyang ama. Hindi ito kasing laki ng iba, ngunit ito ang may pinakamakapal na dumi at agyo. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Teresa ang isang mabigat na bakal na panghalo at buong lakas na hinarap ang huse. Ang tunog ng pagkabiyak ng makapal na luwad ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse, tila isang daing ng isang higanting nagigising. Hindi man siya ng isda ang lumabas, kundi isang itim na kahon na nakabalot sa plastic at nakabaon sa ilalim ng makapal na asin. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali na naramdaman ni Teresa ang bigat ng katotohanan sa kanyang mga kamay. Habang hawak niya ang kahon, muling sumiklab ang lighter sa kamay ni Diego. "Ibibigay mo sa akin yan, Teresa, ibigay mo sa akin." Nagpumigla si Diego at sinunggaban si Teresa. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, ang lighter ay nahulog sa sahig. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa gasolina na lumilikha ng isang pader ng impyerno sa pagitan nila. Ang init ay nagsimulang sumunog sa balat at ang usok ay naging kasing itim ng kaluluwa ng mga Consuelo. "Teresa, tara na," sigaw ni Mateo mula sa kabilang panig ng apoy. Tumingin si Teresa kay Diego, na ngayon ay nakaluhod sa gitna ng naglalagablab na warehouse. Tila hindi alam kung ililigtas ang sarili o ang mga dokumentong dahan-dahan ng nagiging abo. Sa huling pagkakataon, nakita ni Teresa ang lalaking minahal niya, isang anino na lamang ng kahapon na nilamon na ng sarili nitong kasinungalingan. Mabilis na hinila ni Mateo si Teresa palabas sa isang maliit na bintana sa likod. Pagbagsak nila sa damuhan sa labas, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa. Ang Kong Ma'am, ang huling alaala ng kanyang ama, ay naging isang dambuhalang sulo sa gitna ng gabi, habang nakahiga sa damuhan hinihingal. At punong-puno ng abo,
Mahigpit na niyakap ni Teresa ang itim na kahon sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man sila makatayo ang paligid, ay biglang napuno ng asul at pulang liwanag. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay papalapit, at mula sa anino ng mga puno, lumabas ang isang pamilyar na boses sa megaphone. Teresa, napapaligiran ka na namin. Bitawan mo ang hawak mo at itaas ang iyong mga kamay. Si Pardo. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang dala nito. Kasama niya ang isang batalyon ng mga pulis na may mga baril na nakatutok ng diretso sa puso ni Teresa. Iso ko muna ang iyong sarili, Teresa. Wala nang makikinig sa isang baliw. Ang hawak mo ay pag-aari ng pamilya. Consuelo, ibalik mo iyan kung ayaw mong mamatay ng maaga. Ang boses ni Pardo na nanggagaling sa megaphone ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa pandinig ni Teresa. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, ang kanyang likuran ay dinidilaan ng naglalagablab na apoy mula sa songmam na unti-unti nang nagiging abo. Ang init ng apoy ay humahalik sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig na naramdaman niya mula sa dulo ng 12-dosenang baril na nakatutok sa kanya. Ang asul at pulang liwanag ng mga patrol car ay sumasayaw sa kanyang mukhang puno ng abo at luha na lumilikha ng isang senaryo na tila hango sa isang malupit na pelikula. Mahigpit ang yakap ni Teresa sa itim na kahon. Naramdaman niya ang malamig na bakal nito sa kanyang dibdib, ang tanging bagay na nagpapatunay na hindi pa naginip ang lahat ng kanyang paghihirap. Ang kahon na ito ay hindi lamang naglalaman ng mga ebidensya. Ito ang huling hininga ng kanyang ama, ang katotohanang pilit na pinapatay ng mga taong pinaglingkuran niya. Teresa, bitawan mo na yan, muling sigaw ni Pardo dahan-dahang humahakbang palapit. Ang mukha nito sa ilalim ng liwanag ng mga sasakyan ay walang bakas ng pagsisisi. Pulis ako, Teresa. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ang utos ay hulihin ang isang takas na baliw at ibalik ang ninakaw na ari-arian. Ari-arian, isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyong lalamunan ni Teresa. Ito ang buhay ng Papa ko, Pardo. Ito ang katotohanang kailangan mong patayin para mabayaran ang utang mo kay Doña Consuelo. Wala nang maniniwala sa iyo. Sagot ni Pardo, ang boses ay puno ng puot at desperasyon. Tignan mo ang sarili mo. Duguan madungis galing sa mental hospital. Sa tingin mo ba ay pakikinggan ng bayan ang isang katulad mo? Naramdaman ni Teresa ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Tumingin siya sa mga pulis sa likuran ni Pardo. Ang ilan sa kanila ay dati niyang mga kasamahan. Mga taong sumasaludo sa kanya noong siya pa ang huwarang tenyente. Ngayon, ang mga mata nila ay puno ng pagdududa at takot. Ang sistema na dati niyang pinagtanggol ay siya ring sistema na ngayon ay dahan-dahang sumasakal sa kanya. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali na naramdaman ni Teresa na ang kanyang tanging kakampi ay ang katahimikan ng kanyang ama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang amoy ng patis sa mga kamay ni Donato. Pagabayan mo ako, bulong niya sa hangin na puno ng usok. Atras, Pardo. Kung ayaw mong maging headline bukas ang pagpatay sa isang inosenteng biktima. Lumabas si Mateo mula sa anino, ang kanyang mga kamay ay nakataas ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Hawak niya ang kanyang cellphone at ang screen nito ay kumikislap. Naka-livestream ito, Pardo. Ang bawat salitang binitawan mo, ang bawat baril na nakatutok ay nakikita ng libu-libong tao sa social media. Subukan mong iputok ang baril na iyan at tinitiyak ko sa iyong masusunog ka rin kasama ng pabrikang ito. Sandaling nag-alinlangan si Pardo. Ang kanyang panga ay nagtagis habang tinititigan si Mateo. Ang takot sa publiko, ang hiya na maaring dumungis sa kanyang uniforme ay naging mas malakas kaysa sa kanyang kagustuhang tapusin si Teresa. Mateo Salcedo, banta ni Pardo. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Ang pamilya Consuelo ay hindi basta-basta nagpapatalo. Alam ko, Pardo, dahil isa akong Consuelo, malamig na tugon ni Mateo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy at ang mahinang huni ng mga radyo ng pulis ang tanging maririnig. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Teresa na may mga tao nang nagsisimulang lumabas mula sa kani-kanilang mga bahay. Ang mga marites ng komunidad, ang mga kapitbahay na dati ay nanunood lamang sa telebisyon ay naroon na ngayon
Hawak ang kanilang sariling mga telepono, kumukuha ng video sa bawat galaw ng mga pulis. Naramdaman ni Pardo ang pressure ng mga matang nakamasid. Alam niyang sa oras na ito, hindi na niya maaring gamitin ang dahas ng walang saksi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baril, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig nang may puot kay Teresa. Sige, umalis kayo. Sabi ni Pardo, ang boses ay naging isang bulong na puno ng banta. Pero tandaan niyo, ang daan patungong korte ay puno ng mga aksidente. Hindi pa tapos ang gabi. Habang dahan-dahang umaatras sina Teresa at Mateo patungo sa kadiliman, mahigpit pa ring hawak ni Teresa ang kahon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang makarating sila sa sasakyan ni Mateo, mabilis silang humarurot palayo. Iniwan ang nagniningas na alaala ng nakaraan. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Teresa ang itim na kahon. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng dashboard, nakita niya ang isang notebook na puno ng mga chemical na formula at isang lumang tape recorder. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay isang maliit na sobre na may nakasulat na pangalan para kay Mateo. Tumingin si Teresa kay Mateo na ang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Bakit may sulat si Papa para sa iyo? Mateo, ano ang totoong ugnayan niyo? Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitok sa daan, ngunit may isang butil ng luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang lihim na akala ni Teresa ay nahanap na niya ay tila simula pa lamang ng isang mas malaking katotohanan na handang bumasag sa kanyang puso. Huwag mong basahin ang liham na iyan kung hindi mo kayang tanggapin na ang buong buhay mo ay itinayo sa ibabaw ng isang malupit na pagkakamali. Ang boses ni Mateo ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang matagal na niyang pinapasan. Nakaparada ang sasakyan sa isang madilim na eskinita, malayo sa nagniningas na labi ng siyongmam. Ang tanging liwanag sa loob ay ang mula sa dashboard na nagbibigay ng madilim na anyo sa mukha ni Mateo. Kinuha ni Teresa ang sobre, ang papel ay luma na at amoy alikabok, ngunit ang sulat kamay ay malinaw na kay Donato, ang amang kailanman ay hindi nagsinungaling sa kanya. Binasa ni Teresa ang unang linya at tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang liham ay hindi lamang tungkol sa negosyo, ito ay isang kumpisal. Isinalaysay ni Donato kung paanong 30 taon na ang nakalilipas sa isang maliit na klinika sa Pampanga. Nasaksihan niya ang isang krimen na nagpabago sa kapalaran ng 2 pamilya. Isang sanggol na sakitin ang ipinagpalit sa isang malusog na sanggol ng isang katulong. Ang utak ng lahat walang iba kundi si Doña Consuelo. Mateo! Bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa lalaking nasa tabi niya. Ikaw ang totoong anak ni Doña Consuelo. At si Diego ay hindi isang Consuelo, anak ng isang katulong, si Diego Teresa. Ang boses ni Mateo ay puno ng pait. Itinapon ako ni Consuelo dahil sa aking kahinaan noong sanggol pa ako. Akala niya ay hindi ako mabubuhay. Pinili niya ang isang malusog na bata para magkaroon ng tagapagmana na kaya niyang kontrolin, na kaya niyang hubugin ayon sa kanyang kagustuhan. Ang iyong ama ang nakakita sa lahat. Tinulungan niya akong makaligtas, itinago niya ang aking pagkatao para protektahan ako mula sa lupit ng babaeng iyon. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding pagkahilo. Ang lahat ng sakripisyo niya para kay Diego, ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Consuelo sa kanya dahil sa mababang uri ng kanyang pinagmulan ay isang malaking kabalintunaan. Ang pamilyang nagpabaliw sa kanya ay isang pamilyang binuo sa isang kasinungalingan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging matalim. Hinayaan mo akong magdusa sa piling ng mga taong iyon. Hinayaan mo akong isipin na kakampi kita dahil sa katarungan. Pero ang totoo, ginagamit mo lang ako para makuha ang posisyon mo. Teresa, makinig ka. Hinawakan ni Mateo ang kanyang mga kamay, ngunit mabilis itong binawi ni Teresa. Gusto kong malaman mo ang totoo sa tamang panahon. Pero paano ko sasabihin sa iyo na ang asawang minamahal mo ay isang impostor, na ang biyenang nagpapahirap sa iyo ay ang sarili kong ina na nagtaksil sa akin? Habang nagtatalo ang dalawa sa loob ng mansyon ng mga Consuelo, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga.
Nakaupo si Doña Consuelo sa kanyang trono, ang kanyang mukha ay kasing puti ng chalk dahil sa balita ng pagkasunog ng pabrika at ang live stream na kumalat. Ang kanyang amor propyo ay dahan-dahang nagkakapira-pira. Mama, anong gagawin natin? Na tanong ni Diego, ang kanyang boses ay puno ng takot. Nakatayo siya sa harap ng kanyang ina, nanginginig at tila isang batang nawawala. Sinasabi ng mga tao sa internet na pumatay daw tayo. Ang mga stock ng kumpanya, bumabagsak na ma. Tumahimik ka, Diego. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang tinig ay parang basag na kristal. Wala kang silbi. Kung napatay mo lang sana si Teresa noong nasa loob pa siya ng pabrika, hindi tayo aabot sa ganito. Pinatira kita sa bahay na ito. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pero hanggang ngayon ay nananatili kang duwag na anak ng isang hamak na katulong. Napatigil ang mundo ni Diego. Ang bawat salitang binitawan ni Consuelo ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang kaisipan. Anong sinabi mo, ma? Lumabas si Yaya Loring mula sa anino ng kusina, ang kanyang mukha ay puno ng matagal ng kinimkim na pait. Totoo ang sinabi niya, Diego. Hindi ka niya anak. Ipinagpalit ka lang niya para magkaroon ng perpektong tagapagmana. Ikaw ang anak ni Saling, ang katulong na pumanaw na dahil sa labis na pagtatrabaho sa pabrikang ito. Ang katahimikan sa mansyon ay naging nakabibingi. Ang tunog lamang ng malakas na paghinga ni Diego ang maririnig. Ang lalaking buong buhay ay sumunod sa bawat utos ni Consuelo para lamang sa pag-ibig ng isang ina ay nalaman na siya ay isa lamang kasangkapan. Ang kanyang pagkatao ay gumuho ng mas mabilis kaysa sa nasusunog na tiyongmam. Dahan-dahang lumapit si Diego sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng puot na hindi pa nakikita ni Consuelo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at sa sandaling iyon, ang takot ay lumipat sa mga mata ng matandang babae. Lahat ng ginawa ko sa asawa ko, lahat ng ginawa ko kay Teresa, para sa iyo, para sa pamilyang ito, bulong ni Diego, ang boses ay malalim at nakakatakot. Pero wala pala akong pamilya. Tinalikuran ni Diego si Consuelo at naglakad palabas ng mansyon, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang ina. Habang naglalakad siya sa dilim, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at doon ay nakita niya si Teresa, ang babaeng winasak niya ang buhay, at si Mateo, ang lalaking kumuha ng kanyang lugar sa puso ng tadhana. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata ay tila isang hudyat ng huling paghuhukom. Sino ang tunay na biktima at sino ang tunay na halimaw sa kwentong ito? Patawad, Teresa. Pero kahit ang paghingi ko ng tawad ay wala na ring halaga dahil pati ang kaluluwa ko ay hindi pala sa akin. Ang mga salitang ito ni Diego ay tila isang maruming basahan na pilit na ibinabalot sa sugatang puso ni Teresa. Nakatayo si Diego sa harap ng sasakyan, ang kanyang mga mata ay blanko, walang buhay, at puno ng isang uri ng pait na tanging ang isang taong nawala ng pagkakakilanlan ang makakaranas. Ang dating maayos at magarbo niyang anyo ay wala na, ang kanyang barong ay may mantsa ng abo, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tila isang anino na lamang ng lalaking ipinagpalit ni Teresa ang kanyang buong mundo. Dahan-dahang bumaba si Teresa mula sa sasakyan. Ang lamig ng gabi sa Pampanga ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang init ng galit at habag na naglalaban sa kanyang dibdib ang mas nangingibabaw. Sa likuran niya nanatiling nakatayo si Mateo, ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang Amerikana, pinagmamasdan ng kapalit na kumuha ng kanyang buhay sa loob ng 30 taon. Wala nang halaga ang patawad mo, Diego. Ang boses ni Teresa ay malamig, matatag, ngunit may bahid ng panginginig. Ang bawat gamot na ipinilit niyo sa akin, ang bawat araw na ikinulong niyo ako sa dilim, at ang bawat luhang inubos ko para sa isang pamilyang hindi naman pala totoo, hindi yun mabubura ng isang salita. I was a fool, Teresa. I was just a pawn. Sigaw ni Diego, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng emosyon. Akala ko ginagawa ko iyon para sa dangal ng mga Consuelo. Akala ko mahal ako ni Mama. Pero ginamit niya lang ako dahil kailangan niya ng isang asong susunod sa lahat ng kumpas niya. Anak lang pala ako ng isang katulong na pumanaw sa hirap. Napatingin si Teresa kay Mateo. Nakita niya ang panga ni Mateo na nagtagis. Narito ang dalawang lalaki, ang isa ay may dugong Consuelo ngunit itinapon, at ang isa ay walang dugong Consuelo ngunit ginawang prinsipe.
Pareho silang biktima ng isang ambisyosong babae na itinuring ang buhay ng tao na parang mga isda sa bagoong kailangang durugin para makuha ang gusto. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng katahimikan sa gitna ng kalsada. Umupo si Teresa sa bumper ng sasakyan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Lumapit si Mateo at dahan-dahang inilagay ang kanyang Amerikana sa mga balikat ni Teresa. Ang init ng tela at ang banayad na amoy ni Mateo ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa gitna ng gulo. Sa sandaling iyon, hindi sila pulis, hindi abogado at hindi biktima. Tatlo silang kaluluwang pilit na naghahanap ng katinuan sa mundong puno ng panlilinlang. Anong gagawin mo ngayon, Diego? Tanong ni Mateo ang kanyang tinig. Ay walang halong pangungutya, kundi puno ng isang malalim na pag-unawa. Wala na akong pupuntahan, bulong ni Diego habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Pero may isang bagay akong alam. Ang National Food Fair bukas. Doon tatanggapin ni Mama ang parangal. Pero ang totoo, gagamitin niya ang event na iyon para i-frame ka, Teresa. Sasabihin niya sa lahat na ikaw ang nagsunog ng pabrika para pagtakpan ang kabaliwan mo. May mga bayad na saksi na siya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Teresa. Ang demonyong si Doña Consuelo ay hindi pa tapos. Kahit sa gitna ng abo, nakakahanap pa rin ito ng paraan para mandiriit ng ibang tao. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Madin na sabi ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy muli. Kung gusto niya ng palabas sa harap ng buong bansa, ibibigay natin sa kanya ang pinakamalaking revelasyon ng buhay niya. Mabilis na pumasok muli si Teresa sa sasakyan, bitbit ang itim na kahon. Ngunit bago sila makalarga, hinawakan ni Diego ang bintana ng sasakyan. Teresa, please take me with you. Kahit bilang saksi lang, gusto kong makita ang pagbagsak ng kahariang itinayo niya sa kasinungalingan. Gusto kong maranasan ang maging totoo kahit sa huling pagkakataon. Tumingin si Teresa kay Mateo na tumango ng bahagya. Pinagbuksan ni Mateo ng pinto si Diego. Ang dating magkaaway ay ngayon ay magkasama sa iisang sasakyan patungo sa isang laban na magtatakda ng kanilang kinabukasan. Habang bumabaybay sila sa highway patungong Maynila, nakatanggap si Mateo ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mukha niya ay biglang namutla. Teresa, kailangan nating bilisan. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Si Pardo, alam na niya kung nasaan tayo. At hindi lang siya ang darating sa food fair. May dala siyang utos na barilin ka sa oras na makita ka sa ilalim ng katwirang resisting arrest. Ang gabi ay malalim na at sa bawat kilometrong nadadaanan nila ang panganib ay lalong tumitindi. Ang National Food Fair ay magiging isang arena ng dugo at katotohanan at ang bawat isa sa kanila ay kailangang maghanda para sa isang sakripisyong hindi nila inaasahan. Sa likod ng bawat bote ng ating produkto, tanging katapatan, pagmamahal sa pamilya at dangal ng dugong Filipino ang aming pangunahing sangkap. Ang boses ni Doña Consuelo ay umaalingaw-ngaw sa buong dambuhalang hall ng National Food Fair, kasing tamis ng asukal, ngunit kasing talim ng nakatagong patalim. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang marangyang terno na kulay ginto, habang ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na sumasamba sa kanyang kapangyarihan. Sa malaking screen sa likuran niya, nakabalandra ang logo ng Consuelo Foods, ang logo na ninakaw mula sa pawis at pangarap ng ama ni Teresa. Sa dilim ng gilid ng entablado, nakatayo si Teresa. Ang kanyang balikat ay kumikirot pa rin, bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapaalala sa kanyang sugat. Nakasuot siya ng isang lumang jacket para itago ang kanyang maruming uniforme. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng pumatay sa kanyang ama at sumira sa kanyang katinuan. Naramdaman ni Teresa ang pag-alon ng suka sa kanyang lalamunan. Ang pagpapanggap ni Consuelo ay tila isang masangsang na amoy na hindi kayang takpan ng anumang pabango. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling nakita niya ang isang batang babae sa audience na masayang kumakain ng produkto ng Consuelo, hindi alam na ang bawat subo nito ay may halong lason ng kasakiman. Doon naintindihan ni Teresa, hindi lang ito tungkol sa kanyang paghihiganti. Tungkol ito sa kaligtasan ng bawat pamilyang niloloko ng babaeng ito. Ready na ang lahat, Teresa, bulong ni Mateo sa kanyang earpiece.
Ang boses nito ay kalmado ngunit may panginginig ng tensyon. Nasa control room na si Diego, isang signal mo lang lalabas ang totoong mukha ng Consuelo Foods. Teresa, ingat ka, dagdag ni Diego mula sa kabilang linya. Nakita ko si Pardo. Nasa bandang kaliwa siya ng stage malapit sa mga speaker. May hawak siyang radyo at nakasukbit ang kanyang baril. Ang mga mata niya, parang sa isang hayop na naghahanap ng biktima. Huminga ng malalim si Teresa. Hinaplos niya ang itim na kahon, na ngayon ay nakakabit na sa isang laptop sa ilalim ng lamesa ng teknisyan. Ang bawat hakbang niya patungo sa liwanag ay tila isang pagtapak sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngayon na utos ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong hall. Ang mga bulungan ng libu-libong tao ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. At pagkatapos ang dambuhalang LED screen sa entablado ay nagbago. Hindi na ang nakangiting mukha ni Consuelo ang naroon. Isang madilim na video ang lumitaw. Ang boses ni Doña Consuelo na binalutan ng ingay ng hangin at ulan ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Patayin ang matandang iyan, huwag hayaang mabunyag ang timpla. At siguraduhin mong ang mga kemikal na iyon ay hindi mahahalata sa laboratorio. Pera ang kailangan natin, hindi konsensya. Kasunod nito ay ang mga listahan ng mga supplier ng ipinagbabawal na kemikal, ang mga peking medical record ni Teresa, at ang mga larawan ng duguang sasakyan ng kanyang ama. Ang hall ay napuno ng mga singhap ng pagkagulat at galit. Ang mga marites na kanina ay naghihintaying award ay ngayon ay abala na sa pag-zoom ng kanilang mga camera sa namumutlang mukha ni Consuelo. Anong kalokohan ito? Tili ni Consuelo, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel sa ilalim ng isang spotlight na biglang tumama sa kanya. Patayin niyo iyan. Isang paninira lamang ito. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Teresa mula sa anino. Naglalakad siya ng diretso patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang jacket ay hinubad na niya, ipinapakita ang kanyang asul na uniforme na may mantsa ng dugo at putik. Ngunit ang kanyang medalya, ang medalyang tinapakan ni Consuelo, ay muling nakasabit ng matuwid sa kanyang dibdib. Hindi ito paninira, Doña Consuelo. Ang boses ni Teresa ay naging kasing lakas ng kulog kahit wala siyang mikropono. Ito ang katotohanang pilit mong ibinaon sa ilalim ng lupa. Ako si Teniente Teresa at narito ako para bawiin ang dangal na ninakaw mo. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa harap. Nakita ni Teresa si Pardo na mabilis na kumikilos sa gilid. Ang kamay nito ay dahan-dahang bumubunot ng baril mula sa holster. Ang dulo ng sandata ay nakaturo ng diretso sa puso ni Teresa habang nagtatago ito sa likod ng isang malaking tarp. Teresa Dapaki. Sigaw ni Mateo, ngunit huli na. Narinig ni Teresa ang tunog ng pagkasa ng bakal. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Nakita niya ang kislap ng mata ni Pardo, ang tindi ng puot at takot sa mukha nito. Sa isang sandali, ang lahat ng liwanag sa hall ay tila naglaho at ang tanging nanatili ay ang dulo ng baril na nakatitig sa kanya, handang tapusin ang lahat bago pa man maisigaw ang huling katarungan. Part 10. Ang bawat bala ay may pangalan, ngunit ang katotohanan ay may sariling paraan upang maging kalasag laban sa kamatayan. Hindi pumutok ang baril ni Pardo. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, naramdaman ni Pardo ang libu-libong mata ng mga taong naroon, hindi bilang mga tagahanga, kundi bilang mga saksi. Ang mga screen ng cellphone na nakataas ay tila mga salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kasamaan. Sa bawat paggalaw ng kanyang daliri sa gatilyo, alam niyang ang kanyang buong karera at buhay ay mabubura sa isang iglap ng digital na mundo. Ang pawis sa kanyang noo ay kasing lamig ng bakal ng kanyang sandata. Iputok mo, Pardo. Hamon ni Teresa, ang kanyang boses, ay hindi nanginig kahit isang sandali. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa dulo ng baril. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok, tila hinahamon ng tadhana na tapusin na ang lahat. Ipakita mo sa buong Pilipinas kung paano pumapatay ang isang aso ng mga Consuelo. Nanginig ang kamay ni Pardo. Ang kanyang pagiging matapang sa likod ng tsapa ay naglaho ng mabatid niyang wala na siyang matataguan. Sa isang mabilis na pagkilos, isang grupo ng mga operatiba
mula sa Internal Affairs, mga tunay na kasamahan ni Teresa, na kanina pa nakikinig sa livestream ay sumulpot mula sa madla. Mabilis nilang dinakma si Pardo, idinikit ang mukha nito sa malamig na sahig at kinabitan ng posas. Ang tunog ng pag-click ng metal ay tila isang matamis na musika ng katarungan sa pandinig ni Teresa. Ngunit ang tunay na halimaw ay naroon pa rin sa gitna ng entablado. Si Doña Consuelo ay nakatayo pa rin, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tumingin siya sa paligid sa mga taong dati ay yumuyukod sa kanya na ngayon ay sumisigaw ng magnanakaw at mamatay tao. Ang kanyang amor propyo ay tila isang basong kristal na nahulog at nadurog sa milyon-milyong piraso. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Tili ni Consuelo, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng hiya, ang matinding kahihiyan na mas masakit pa sa anumang parusang pisikal. Ako ang nagpapakain sa lalawigang ito. Ako ang Consuelo. Lumapit si Diego sa entablado, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may tatag na ngayon lang nakita ni Teresa. Hindi ka Consuelo, ma. Isa kang magnanakaw ng buhay. Ninakaw mo ang buhay ni Mateo, ninakaw mo ang katinuan ni Teresa, at ninakaw mo rin ang pagkatao ko. Tumitig si Consuelo kay Diego, at pagkatapos ay kay Mateo na nakatayo sa tabi ni Teresa. Ang katotohanang ang kanyang tunay na anak at ang kanyang ginawang anak ay nagkaisa laban sa kanya ang naging huling mitya. Ang kanyang mukha ay biglang namula, ang kanyang kanang bahagi ng labi ay dahan-dahang nangalay at ang kanyang mga mata ay nanlaki bago siya tuluyang bumagsak sa sahig ng entablado. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang sako ng bigas na itinapon mabigat at walang buhay. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali na nilapitan ni Teresa, ang nakahandusay na biyenan. Hindi para saktan kundi para tingnan ang isang babaeng naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng bala, kundi sa pamamagitan ng katotohanang hindi na niya kayang harapin ang mundo. Tapos na, Doña Consuelo, bulong ni Teresa habang ang mga medic ay nagmamadaling isakay ang matanda sa stretcher. Ang babaeng dati ay nagpanggap na baliw si Teresa para maikulong sa ospital, ay siya na ngayong isasakay sa ambulansya patungo sa isang buhay na puno ng kadiliman at paralysis. Habang hinihila palayo si Pardo at isinasakay sa patrol car, nakita ni Teresa ang kanyang sarili sa malaking screen. Hindi na siya ang gusgusin at dugo ang takas. Siya ay muling si Teniente Teresa, ang simbolo ng isang katarungang hindi nabibili. Ngunit sa gitna ng tagumpay, naramdaman ni Teresa ang isang malaking kawalan. Lumingon siya kay Diego, na ngayon ay nakaposas din dahil sa pakikipagsabuatan noong una. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang galit, wala ring pag-ibig. Tanging isang malalim na pagod at pagtanggap na ang kanilang ugnayan ay tuluyan ng naging abo. Lalapit sana si Mateo kay Teresa, ngunit isang boses mula sa radyo ng pulis ang bumasag sa sandaling iyon. Teniente Teresa, may tawag mula sa headquarters. Ang kaso ng ama mo muling binubuksan. At may natagpuan silang isa pang huse sa ilalim ng dagat malapit sa Kongmam. Ang puso ni Teresa ay muling tumibok ng mabilis. Ang laban ay tila hindi pa natatapos. Habang ang liwanag ng umaga ay nagsisimulang sumilip sa bintana ng hall, naramdaman ni Teresa na ang bawat dulo ay simula lamang ng isang bagong yugto. Ang bawat dapit hapon ay hindi lamang hudyat ng pagtatapos ng araw, kundi isang paalala na ang lahat ng sugat, gaano man kalalim, ay dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng init ng pag-asa. 6 na buwan ang lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang buong lalawigan ng Pampanga. Sa gitna ng malawak na lupain kung saan dati ay usok at abo lamang ang makikita ngayon, ay unti-unti nang bumabangon ang bagong siyongmam ni Donato. Ang amoy ng sariwang isda at malinis na asin ay muling humahalo sa hangin, isang amoy na sumisimbolo sa dangal na muling nabawi mula sa putikan. Nakatayo si Teresa sa harap ng mga bagong huse ng lupa, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa magaspang na balat ng tapayan. Hindi na siya nakasuot ng asul na uniforme. Sa halip, isang simpleng puting blusa, ang suot niya, ang kanyang mga manggas, ay nakatupi isang tanda na siya na ngayon ang nagpapatuloy sa sinimulan ng kanyang ama. Ibinalik na sa kanya ang kanyang ranggo, ngunit pinili ni Teresa ang mag-leave ng mahaba
para tutukan ang pagbuo muli ng kanilang buhay. Isang pamilyar na hakbang ang narinig niya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang bango ng kape at ang gaan ng presensya nito ay sapat na. Ang sabi ng mga technician, maayos na ang fermentation ng unang batch. Sa susunod na buwan, handa na tayong mag-export. Ang boses ni Mateo ay puno ng kapayapaan. Humarap si Teresa sa kanya, isang matipid na ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Mateo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, ay nakatitig pa rin ako sa mga abo. Lumapit si Mateo at tumayo sa tabi niya, nakatanaw sa malayo, kung saan naroon ang dambuhalang sikat ng araw. Ginawa natin ito ng magkasama, Teresa. At gaya ng sabi ng papa mo, ang pinakamagandang lasa ay nanggagaling sa mahabang paghihintay. Sa loob ng 6 na buwang iyon, maraming bagay ang nagbago. Si Doña Consuelo ay nananatili sa loob ng medical wing ng bilangguan, paralisado ang kalahati ng katawan at hindi na makapagsalita. Ang tanging nagagawa niya ay ang tumingin sa kisame habang ang kanyang hiya ay unti-unting kumakain sa kanyang natitirang bait. Si Pardo naman ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil sa serbisyo. At si Diego, binibisita siya ni Teresa minsan sa isang buwan sa loob ng pitan. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Diego, kundi para sa sariling kaluluwa ni Teresa, isang paraan para tuluyan na niyang maputol ang tanikala ng pait na gumagapos sa kanya. Sa huli nilang pagkikita, nakita ni Teresa na muling nahanap ni Diego ang kanyang sarili sa pagtatrabaho sa loob ng simbahan ng bilangguan, malayo sa rangya at kasinungalingan ng mga Consuelo. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali na naramdaman ni Teresa, ang kamay ni Mateo na dahan-dahang humawak sa kanyang palad. Hindi ito isang mahigpit na pagkakahawak, kundi isang banayad na pagdampi na nagtatanong kung handa na ba siyang muling magbukas ng kanyang puso. Hindi agad sumagot si Teresa, ngunit hindi rin niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niyang manatili ang init sa pagitan nila, isinging tahimik na pangako na ang slow burn na pag-ibig na ito ay hihintayin ang tamang panahon para kusa itong mag-alab. Mateo, tawag ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng takip silim. Sa tingin mo ba ay masaya si Papa? Tumingin si Mateo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Sigurado ako, Teresa, dahil hindi mo lang ipinagiganti ang kamatayan niya. Ipinakita mo sa lahat na ang katotohanan, gaano man ito ibaon at lasunin, ay lalabas at lalabas pa rin na kasing puro ng ginto. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa likod ng mga bundok ng Pampanga, ang katahimikan sa paligid ay napuno ng tunog ng kalikasan, ang pag-aspas ng mga dahon, at ang mahinang huni ng mga ibon na pabalik na sa kanilang mga pugad. Ang bawat patak ng patis na dahan-dahang tumutulo sa loob ng mga tapayan ay tila isang ritual ng pasasalamat. Ang buhay ni Teresa ay tila isang huse ng lupa, dinurog hinaluan ng asin ng mga luha, at ibinaon sa dilim. Ngunit sa huli lumabas ang isang lasa na hindi kailanman mabubulok ng panahon. Ang katotohanan ay nakamit na ang katarungan ay naisakatuparan, at ang kapayapaan ay muling nananahan sa kanyang puso. Ang bawat wakas ay simula lamang ng isang bagong kwento. At sa kwento ni Teresa, ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang regalong handa niyang buksan ng may ngiti. Ang bawat patak ng patis na dahan-dahang tumutulo mula sa mga tapayan ay tila himig ng kapayapaang matagal nang hinanap ni Teresa, isang pagpapatunay na ang bawat pait ay may katumbas na tamis sa tamang panahon. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga ninyong samahan ako hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat at isinasalaysay ko ang bahagi kung saan pilit na ipinapasok si Teresa sa ambulansya, habang ang kanyang sariling asawa ay nakatingin nang may mapagkunwaring awa, naramdaman ko ang tindi ng pait sa aking puso. Sino nga ba ang hindi madudurog kapag ang mga taong dapat ay iyong kanlungan ang siya palang maglulubog sa iyo sa kadiliman? Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay alay sa bawat babaeng sinabihan na sila ay mahina, na sila ay baliw o wala ng halaga.
Pinatunayan ni Teresa na ang katotohanan ay parang paggawa ng patis. Kailangan mong dumaan sa matinding alat ng mga luha, kailangan mong mabaon sa dilim ng tapayan, at kailangan mong maghintay ng mahabang panahon para lamang lumabas ang pinakadalisay at pinakamahalagang bahagi ng iyong pagkatao. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Teresa na patawarin ang sarili at hayaan na ang tadhana ang magparusa kay Doña Consuelo? O mas gusto ninyong makitang siya mismo ang gumanti ng mas tindi pa? Gusto ko ring malaman saan niyo ba pinakikinggan ang kwentong ito. Marahil ay habang nagluluto kayo para sa inyong pamilya, naglalaba o kaya ay nagpapahinga. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho, huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong sariling kwento dahil dito sa ating tambayan, ang bawat tinig ay mahalaga at ang bawat puso ay pinakikinggan. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong maabot na nangangailangan ng lakas ng loob. Naway maging matatag kayo sa bawat hamon ng buhay at laging tandaan na ang inyong dangal ay hindi kailanman kayang nakawin ng sinuman. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatiling ligtas at pinagpala. Pamagat ng kwento ang dalisay, na lasa ng hustisya paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layunin ng libangan at paghahatid ng positibong mensahe.